Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang bulag na sa kabila ng kanyang kapansanan mayroon itong taglay na kakayahan at nabubuhay bilang isang bounty hunter. Ang pelikulang ito ay ang Chinese action drama film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Eye for an Eye 2. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang bahay pasugalan sa kanlurang bahagi ng bayan ng Yuzhou panahon ng Tang Dynasty, ang bulag na bounty hunter na si Cheng Xiaozi hinahanap ang wanted sa batas sa tahimik na paraan, ngunit ayaw makipagtulungan ng namamahala sa lugar dahil kabilang din pala ito sa pinaghahanap ng batas. Nagulat ang lahat ng tao at nag-alisan palabas ng magkagulo. Nagpaiwan naman doon ang tatlong kriminal kung saan nakaharap ito ng bounty hunter na sobrang bihasa sa pakikipaglaban sa kabila ng kapansanan, walang nakakatakas sa kanya maski ni isa sa kanila. Samantala, ang batang ulila na si Zhang Xiaoyu kasama ang nakababatang kapatid nito hinahabol ng mga kalalakihan, sinubukan nilang magtago pero nahuli ang mga ito na balak pag nakawan ng pilak. Nanlaban man si Xiaoyu ngunit wala siyang magagawa sa grupo ng kalalakihan dahil isa lang siyang bata. Sa kabutihang palad sa harapan ng bahay ng bounty hunter ang nangyayari dahilan ng nailigtas nito ang magkapatid mula sa masasamang loob, at bilang pasasalamat nagbigay si Xiaoyu ng prutas ngunit hindi ito tinanggap ni Cheng. Nang gabing iyon, sa isang panaderya si Xiaoyu ay nagnanakaw ng pagkain, nahuli ito sa ginawa buti na lang mabait ang nagmamay-ari at binigyan siya ng makakain. Ngunit isang trahedya ang nasaksihan ng bata nang dumating ang pinuno ng Martial Arts Academy na si Li Julang. Ang pamilyang nagtatangkang tatakas mula sa kasamaan niya ay pinaslang nito lahat na nasaksihan mismo ng bata ang lahat ng pangyayari. Subalit nakita pala ang bata na nagtatago sa ilalim, pero bago pa ito mahuli nakatakas siya at nabaling ang atensyon ng kalalakihan sa nabunggong bulag na lasing, hinayaan na nila ito dahil hindi naman niya nakikita ang ginawang krimen. Pag-uwi niya ng bahay doon pala nagtatago ang bata sa loob. Sinundan ito ng mga kriminal pero bago pa siya makita may nakita silang ibang bata kung saan ito ang kapatid ni Xiaoyu na inakalang ang batang nakasaksi. Sa pamamagitan ng pito nalaman ni Xiaoyu na nasa panganib ang kapatid, nang subukan itong habulin na abutan na lang niyang wala ng buhay matapos patayin ng mga kriminal. Kinabukasan ng magising si Cheng pinuntahan siya ng bata para humingi ng tulong na ipaghiganti ang kapatid dahil alam niya ang kakayahan nitong nanghuhuli ng mga kriminal. Ngunit ayaw siyang tulungan ng bounty hunter lalo na't hindi naman sila magkaano-ano. Ilang araw pa ang lumipas pinuntahan ni Cheng ang kaibigan na nagbibigay sa kanya ng trabaho. May kumakalat na poster ni Li Julang na naglalantad ng kanyang krimen na napag-alamang isang bata ang nagbayad para rito. Ngayon gustong ipahanap ito ng kriminal kapalit ang malaking halaga. Maraming nagkaka-interes pero ayaw masangkot ni Cheng. Binigyan siya ng kaibigan ng bagong target na itutumbang tao. Mag-asawang nagtitinda ng isda na nagngangalang Bai Shisan at inihanda na ang biyahe niya bukas ng umaga kasama ang mapa. Pag-uwi ng bahay na abutan niya ulit doon ang bata, si Xiaoyu pala ang gumawa ng request para sa kriminal na si Li Julang ngunit wala pa din itong balak tulungan ang bata at sapilitang pinalabas ng bahay. Kinabukasan naglakbay na ang bounty hunter para sa kanyang susunod na misyon, biglang nagkaaberya ang biyahe matapos tumakbo ng mabilis ang kabayo at nahulog si Cheng sa bangin. Subalit naroon din pala ang bata na palihim na sumama sa kanya sa lakad. Ganun pa man, iniligtas na ng bounty hunter ang bata mula sa pagkakahulog. Sa pamamagitan naman ng mata ni Xiaoyu itinuro nito ang mga kakapitan hanggang sa makaakyat sila. Dahil dito nagpatulong na si Cheng sa bata na basahin ang mapa, siya lang ang pag-asa niyang makarating sa pupuntahan kaya isinama na niya ito bilang kanyang mga mata. Sa sobrang layo ng kanilang paglalakbay inabutan na sila ng dilim sa daan. Nagpalipos na muna sila ng gabi ngunit nakaramdam ng gutom si Xiaoyu, pinatulog na ito ng bounty hunter upang hindi maramdaman ang gutom. Nang magising ito kinabukasan agad niyang kinain ang nakahandang pagkain na parte pala ng ahas, may napadaan din sa lugar at doon na sila nakisabay. Di nagtagal narating na nila ang bayan na pupuntahan at nakita doon ng bounty hunter ang pakay na tao, itinuring silang bisita ngunit may balak palang masama ang kriminal na napag-alaman ng bata. Dahil dito na alerto si Cheng at napalaban sa mag-asawa na may kagalingan din sa martial arts, tumulong din si Xiaoyu bilang mata niya sa labanan at napatay lahat ng bounty hunter ang mag-asawang kriminal. Pagbalik sa bayan nag-aantay na ang sasakyan ni Cheng pabalik.
Gustong sumama ng bata sa kanya bilang makakatulong ito pero iniwan siya doon ng bounty hunter. Isang buwan ang lumipas, nakabalik si Xiaoyu sa bahay ni Cheng na puro galos at ilang araw bago nagising. Nagawa pala ng bata makabalik mula sa mga itinuro sa kanya ng bounty hunter sa pagbabasa ng mapa, paggawa ng apoy at natutulog sa ibabaw ng mga puno. Wala pa ring ibang hangad si Xiaoyu kundi ang maipagiganti ang kapatid kaya hiniling niya na lang magpaturo. Pumayag na ang bounty hunter na manatili siya doon pero wag na niyang banggitin ulit ang paghihiganti. Magmula noon, si Xiaoyu ang gumagawa ng gawaing bahay ng bounty hunter, ngunit dahil sa mga pagbabago nahihirapan si Cheng gumalaw dahil sanay ito nang walang laman ang bahay. Si Xiaoyu na rin ngayon ang naging katuwang ng bounty hunter, upang mas madaling makahuli ng mga kriminal dahilan nang mas mabilis itong nakaipon ng pera. Nang balak niyang magdeposito napansin ni Cheng na may nangyayaring pagnanakaw sa loob, sinubukan niyang makaiwas sa gulo subalit hindi matiis ni Xiaoyu na hindi tulungan ang nakitang bata na kasama sa mga bihag, napilitan na ang bounty hunter na iligtas ito sa pagpapanggap na magdedeposito. Ngunit nakahalata ang mga magnanakaw sa kung sino talaga ito. Ipinakita ni Cheng ang kakayahan niya habang tinutulungan siya ni Xiaoyu sa kinaroroonan ng mga kalaban na nagawang mapabagsak lahat. Dumating pa doon ang pinuno ng mga magnanakaw galing sa itaas. Nakaharap din ito ng bounty hunter na hindi normal ang kakayahan sa pakikipaglaban matapos siyang mahirapan sa husay nito. Gumagamit din ang magnanakaw ng espadang umaapoy, isang pagkakamali lang siguradong ikakapahamak ng bounty hunter kaya pinatakas na niya ang bata ngunit ito ang pinunterya ng magnanakaw. Wala nang nagawa si Cheng kundi ipangharang ang sarili na hindi akalain ni Xiaoyu na ililigtas ito, bilang kapalit ipinagluto niya ng sabaw si Cheng na makakapagpagaan ng karamdaman na laging ginagawa noon ng kanyang ina tuwing may sakit siya. Ang bounty hunter noon ay dating mandirigma sa dating bayang Sinilangan, matapos nilang maipanalo ang depensa sa tangkang pananakop nilisan niya ang bayan, gustong marating ng bata ang lugar para makita ngunit wala nang balak si Cheng bumalik pa doon. Matapos nito nakipagkita siya ulit sa kaibigan para humingi ng tulong dahil gusto niyang ilagay ang bata sa tahimik na buhay. Sa mga oras ding yun inutusan si Xiaoyu ng bounty hunter sa bahay aliwan para hanapin ang kinaroroonan ng magnanakaw na nakaharap nila. Nang aalis na ito sa lugar nakita niya ang lalaking kasama sa pumatay sa kapatid. Sinundan ito ni Xiaoyu at nakita doon ang pinuno ng grupo na si Li Julang. Pinalapit siya ng kriminal para panoorin ang kasiyahan niya na pakikipagpatayan. Abot kamay na sana ni Xiaoyu ang paghihiganti ngunit wala siyang kakayahan para gawin iyon. Pag-uwi ng bata hiniling niyang turuan siya sa pakikipaglaban upang siya na mismo ang maghihiganti. Hindi pa din ito pinayagan ni Cheng sa halip hinanapan niya ang bata ng trabaho para sa magandang kinabukasan, subalit walang ibang hangad si Xiaoyu kundi ang sundan ang yapak ng bounty hunter at ipaghiganti ang kapatid. Sa pilitan na itong isinama ng bounty hunter palabas para isama sa magdadala sa kanya, ngunit ayaw talagang pumayag ng bata at umalis. Pinuntahan nito ang magnanakaw na nakaharap nila noon dahil gusto niyang makuha ang espadang nag-aapoy. Nang ulihin siya nila hindi sadyang masindihan niya ang mga pampasabog buti na lang dumating ang bounty hunter at nailigtas ito. Tumakas na sila habang naiwan sa loob ang pampasabog na ikinasawi ng mga magnanakaw. Dahil dito nagalit si Cheng sa ginawa ng bata na muntik na niyang ikakapahamak, inilahad ni Xiaoyu na abot kamay na niya sana ang paghihiganti pero wala siyang kakayahan kagaya ng sa bounty hunter. Nakaramdam ng awa si Cheng sa bata kaya tinuruan na niya ito ng isang bagay na kailangan niyang gawin ng mabilis. Nagsimulang magsanay si Xiaoyu sa paglalagay ng tatak ng kanyang magiging target nang hindi nahahalata. Sinusubukan niya ito sa mga taong nakakasalubong hanggang sa pagdaan ng mga araw mabilis niya lang natutunang gawin. Habang natutulog si Cheng sinusubukan niya itong gawin sa kanya pero talagang magaling ang bounty hunter. Nang subukan niya ulit na pinturahan lang ang buong mukha niya pero nakapasa na pala siya sa pagsubok at binigyan ng tunay na sandata na magagamit. Kalaunan, dinala ni Cheng si Xiaoyu sa kaibigan, napagkamalan siyang magnanakaw pero ipinakita ng bata ang bago niyang natutunan na agad nalaman nitong si Cheng ang nagturo sa kanya. Nagpakita doon ng bounty hunter at tinatawag ang kanyang pagmamay-ari na kabayong inaalagaan ng kaibigan at sumakay kasama ang bata, napahanga si Xiaoyu dahil sing bilis ng hangin ang bilis ng takbo nito. Matapos nito gustong malaman ng bata kung ano ang itsura ng bayang Sinilangan ni Cheng. Inilarawan ng bounty hunter kung gaano kasaya ang buhay niya noon na nakatira sa isang progresibong bayan at gusto niya ulit makabalik. Sumang-ayon si Xiaoyu na sasamahan siya pero pagkatapos ng paghihiganti niya.
Isang umaga, natunton ang bata ng bounty hunter na naghahanap sa kanya. Nakilala ito ng tauhan ni Li Julang na nakasaksi sa kanilang pagpaslang noong gabing iyon. Hinala niya na kaya gumawa ng poster ang bata para maghihiganti. Sakto naman ang pag-uwi ni Cheng at mabilis itong nakatunog sa nangyayari sa loob. Nakaharap niya doon ang mga kalaban na talagang may kagalingan rin sa martial arts kagaya niya dahil nagmula ito sa academy. Nahihirapan siya sa bilis nito kaya gumamit siya ng marka upang hindi mawala sa pang-amoy niya ang kriminal. Dahil dito matagumpay na napabagsak nito ang tauhan ni Li Julang at tinuluyan sa kanito iniligtas ang bata sa kapwa bounty hunter, pero nang tutuluyan na niya ito pinigilan siya ni Xiaoyu. Nagdesisyon na pala si Cheng na magretiro na sa pagiging bounty hunter para mamuhay ng tahimik sa lupaing sinilangan, kasama si Xiaoyu naglakbay sila patungong Chang'an kasabay ng mga mangangalakal. Pagsapit ng dilim, huminto na muna ang convoy para doon na din magpalipas ng gabi. Nausisa ni Xiaoyu ang nangyari sa mata ng bounty hunter at gusto niyang ibigay ang isa sa kanyang mga mata ngunit imposible itong mangyari. Nang magising sila kinabukasan hindi na mahanap ni Cheng ang bata na ipinag-alala nito. Nalaman niya mula sa isa sa mga ngalakal na bumalik si Xiaoyu at siya mismo ang naghanda ng kabayo. Agarang bumalik si Cheng ngunit masyadong mabagal ang sinasakyan nila. Buti na lang dumating ang alagang kabayo at ito na ang ginamit niya para mas mabilis. Sa mga oras na yun nalaman na ni Li Julang ang nangyari sa tauhan mula sa bounty hunter, pumuslit naman si Xiaoyu para sa binabalak niyang paghihiganti sa kriminal ngunit nakaiwas ito. Sinubukan niya pa din pero napigilan na ito ng mga tauhan, nagawang makasugat ng bata ngunit wala pa din siyang kalaban-laban sa kanila. Nang papatayin na ito ni Li Julang dumating ang bounty hunter para iligtas ang bata mula sa kriminal, hindi na natiis ni Cheng ang sarili na hindi niya rin kayang umuwi sa dating bayan kung hindi ito kasama. Subalit paglabas nila daang-daang kawal ang nag-aantay sa kanila, wala nang pagpipilian ng bounty hunter kundi harapin ang mga ito sa isang madugong labanan habang pinuprotektahan rin si Xiaoyu. Napalaban siya ng matindi sa mga ito hanggang sa unti-unti niyang naubos ang mga sundalo ni Li Julang. Sa pagpatuloy ng pakikipaglaban ng walang kapagudan, nakaharap niya sa huli ang walang awang kriminal na mayroon ding kagalingan sa pakikipaglaban. Sa kabila nito tinulungan ni Xiaoyu ang bounty hunter na makaiwas sa kriminal, subalit ang bata ang pinupunterya nito kaya isinakripisyo na ni Cheng ang sarili upang protektahan si Xiaoyu. Nang balak siyang tapusin ng kriminal, pinigilan ng bata si Li Julang na tuluyan si Cheng. Doon na bumangon ulit ang bounty hunter at ginamit ang huling lakas para tapusin ang kriminal at siniguradong hindi na mabubuhay pa. Pagkatapos iniligtas na ni Cheng ang bata sa kabila ng malubha niyang tama, dinala ito ng bounty hunter sa bahay ng kaibigan pero binawian na din siya doon ng buhay. Sa huli, nagpatuloy si Xiaoyu sa bayang sinilangan ni Cheng sa Chang'an dala-dala ang mga turo ng bounty hunter sa pag-asang magkikita muli balang araw. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!